ang mga ulat na aming binantayan. Ang mga estudyanteng patuloy na nasasabak sa kalakalan ng laman. May pumasok na isa. Magdadagdag daw siya ng 500. Hanggang sa pangatlo, pang-apat, pang-lima, ganun yung alibay nila na magdadagdag ng 500. Para akong baboy. Para akong baboy na pinagtripan. Ang lihim na kalakaran ng online abortion. Nung iniwan ako nung boyfriend ko, pero hindi ko kasi tinuloy hindi ko tinuloy gawin sa sarili ko. So ginawa ko, inano ko muna yung gamot, tinabi ko muna. Sobrang napaparanoid na, hindi ko alam kung paano ko hanap ng sarili kong pera. Nung lumabas kasi po yun, marami nang lumabas na dugo. Inimatay na ako, nasa ospital na ako. Aklat na kung tawagin ay Blue Book. Naglalaman ng mga estudyanteng nasadlak sa bentahan ng laman. Ano ang ginagawa ng mga otoridad para sila'y mabantayan? Bukal ng karunungan kung ituring ang mga libro. Pero may kakaibang libro kaming natuklasan. Hindi mga aralin ang laman, kundi larawan ng mga estudyanteng napilitang pasukin ang mundo ng prostitusyon. Libro kung tawagin nila ay Blue Book. Yung Blue Book na to, dito po pumipili yung mga nagiging guest ng mga bata. Bali, nagiging guest na namin lahat hanggang makakuha po kami lahat. Para malaman po ng kliyente kung nag-aaral yung mga estudyante, yung mga bata, kung malilinis at kung walang bisyo. 16 na taong gulang lang daw si Lee, hindi niya tunay na pangalan ng pasukin ng kakaibang sideline. Sa mga mall katulad nito, madalas tumambay si Lee para may maipantustos daw siya sa kanyang tuition. Minsan, nakawayan po. Minsan, sisit-sitang kami. Minsan, sila mismo po lalapit. Paiba-iba naman po kasi. Marami pong mga kliyente na tingin lang, babayo ko, patik na yon. Lakad na kami. Nung nagkapera ako, binigyan ako ng pera ng bakla, inanuhan ko na, tinuloy-tuloy ko na para dagdag din sa pagpapatuloy lang din ng pag-aaral. Bukod sa pagbebenta ng panandaliang aliw, si Lee na rin daw ang tumatayong kuya o bugaw ng kanyang mga kasama. Inamin niya sa amin na ang paggamit ng Blue Book ang kakaiba niyang diskarte para makakuha ng kliyente. Mas bata, mas mahal, malaking halaga. Yun ang pinupuntan ng mga kalalakihan sa taas. 6 daw silang may hawak ng Blue Book. 1998 pa lang daw ay uso na ang patagong kalakarang ito. Kung minsan, mga estudyante pa raw ang lumalapit sa kanila para magpalagay ng picture rito, mapalalaki o babae. May mga high school at college student na nakapaskil ang larawan. At dahil sa makabagong teknolohiya, madali na ring makakuha ng mga larawan mula sa mga networking sites. Yung mga may hawak ng Blue Book na iba, mabibigat na bugaw naman. Iba, as batang-bata pa, binubugaw nila. 12 anyos, 10 taon nga lang. Naka-encounter na po ako dyan. Asing 11 anyos na binugaw, pina-virginan sa halagang 500. Sinundan namin si Lee sa mall kung saan siya tumatambay. Isang lalaki ang nanghiram ng Blue Book. Kali, pupuntahan lang po nila, titext nila yung sinong nakita nila sa Blue Book. Minsan po ang ibang babae sa taas, naka-abide ng halagang 400, 500. Pero pag yung mga bata ho na kababayan ng lumalakad, naka-abide sila ng 2,000, 3,000, hanggang 5,000. Actually, di na ako nakakaroon ng hati sa kanila. Isa si May, hindi niya tunay na pangalan sa mga babaeng naging laman ng Blue Book. 19 na taong gulang siya ngayon at nasa unang taon pa lang sa kolehiyo. Paano nalagay yung picture mo dun sa Blue Book kung tawagin? Dati hininga nila ako ng picture, pero hindi ko alam kung saan dalagay yun eh. Hindi ko alam talaga kung saan. Bigla na lang may magte-text sa akin kung magkano yung gimmick. Gimmick ang nakagawian nilang tawag sa pagbebenta ng panandaliang aliw. Bagamat wala raw siyang alam noong una, napilitan daw siyang pasukin ng iligal na kalakaran. Habang papalapit daw kasi ang pagtatapos ng school year, mas madugo na rin ang mga bayarin. Gaano ba kalaki yung tuition fee na kailangan mong bayaran
para makatapos? Tuition ko ngayon, per sem, 27,000. Yung mami ko, tinutulungan din niya ako. Pero hindi ganun kalaki yung binibigay niya sa akin. Sa alok daw na mula sa 1,000 hanggang 5,000 piso kada transaksyon, naengganyo si May na ito ang ipantustos sa kanyang pag-aaral. Isang kalakarang minsang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Parang desperado na ako kasi noon. Tinext nila ako, sabi nila 1,000. Isa lang daw siya. Sabi ko, dyan na lang tayo sa malapit. Kaya sabi sa akin, 1,000 lang daw talaga yung pera nila. Kaya kung mag-check-in, mababawasan daw. Kaya sumama na ako doon sa bahay. Habang nasa bahay ng customer si May, laking gulat daw niya nang may 5 pang lalaking dumating. Parang akong baboy. Parang akong baboy na pinagtripan. Habang nasa bahay ng customer si May, laking gulat daw niya nang may 5 pang lalaking dumating. Halinhinan daw siyang ginahasa ng mga salarin. Sabi pa sa akin ng lalaki, huwag daw ako mag-alala kasi yun na ngayon, mag-iinuman lang. Pagdating dun sa taas, sa kwarto, tapos na kami, may pumasok na isa. Sabi niya magdadagdag daw siya ng 500. Hanggang sa pangatlo, pang-4, pang-5, ganun yung alibay nila na magdadagdag ng 500. Para akong baboy. Para akong baboy na pinagtripan. Ang masaklap, tinakasan pa raw siya ng 6 na lalaki. Walang natanggap si May ni isang kusing mula sa mapait na karanasan. Nakikita mo bang gagawin mo ito? Matagal pang panahon. Hanggang kailan mo ito gagawin? Pag hininto ko siya, wala, stop na rin ako. Stop na rin yung studies ko, kaya di ko talaga kayang... Kahit minsan pagod na pagod ako, tapos kakailanganin ko pera. Kahit sawa na rin kasi ako sa gimmick eh. Ayoko na rin na ihiga ka doon, tapos ganun. Eh wala naman akong choice. Dalawa lang sina May at Lee sa tinatayang 3 hanggang 500,000 commercial sex workers sa Pilipinas. 75 hanggang 100,000 rito, menor de edad. Hirap ang kanilang pamilya na itaguyod sila at makatapos ng kanilang pag-aaral. Kaya madalas din itong phenomenon ng pagpo-prostitute ay nangyayari tuwing magkakaroon ng examination o magkakaroon ng bayaran sa tuition fee kapag kasimula ng semestre. Paramihin pa yung scholarship sa kolehiyo o kaya sa vocational para nang sa ganon ang ating mga kabataan ngayon, which is pinakamalaking bahagi ng ating populasyon, ay magkaroon ng productive and fruitful engagement nang hindi sila mapunta dito sa mga maling pamamaraan ng paghahanap buhay. Pero ayon sa Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific o CATWAP, hindi raw palaging kahirapan ang dapat sisihin sa patuloy na pagdami ng mga estudyanteng na pipilitang pasukin ang mundo ng prostitusyon. Isang mahalagang tingnan kung bakit ito tumatagal ay dahil doon sa mga maling solusyon din ng mga pamahalaan. Ang nangyayari kasi, ang patuloy na pinarurusahan ay yung biktima na. Yung mga babae na nalagay sa prostitusyon, sila pa rin ang hinuhuli, sila ang may stigma ng lipunan, sila ang tinitingnang madumi, mababa na mga tao. Pero yung mga nagbebenta sa kanila, yung nagbubugaw sa kanila, at kahit itong mga bumibili sa kanila, ay walang kaparusahan. Sa revised penal code, ang mga commercial sex workers ang nilalayong maparusahan. Ito ang gustong baguhin ng CATWAP. Isa sila sa mga nagtulak ng anti-prostitution bill. Naglalayo nitong maparusahan ang mga tumatayong pimp o bugaw, maging ang mga customer sa iligal na kalakaran. Pero matapos ang 9 na taon, nakabinbin pa rin ito sa Kongreso hanggang ngayon. Habang nakalutang pa rin ang batas kontra prostitusyon, tila pabata naman ang pabata ang mga nabibiktima nito. Tulad na lang ng 14 na taong gulang na dalagitang itatago natin sa pangalang Raysen. 3rd year high school siya ngayon sa isang pampublikong paaralan. Bukod sa kahirapan,
Pangungulila sa magulang ang itinuturing niyang ugat kung bakit maaga siyang napasok sa gawaing ito. 1 month pa lang po ako, namatay na po yung nanay ko. Tapos, natang 14 years old po ako, nag-asawa po papa ko ng bago. Hindi naman po kami magkasundo ng stepmother ko. Pinipilit ko pong hanapin yung nanay ko. Ang sabi po nila sa akin, patay na po. Pero wala silang may pakitang puntod. Isang kaibigan daw ni Raysen ang kumumbinsi sa kanyang gumimik o magbenta ng panandaliang aliw. Bagamat ayaw niya raw noong una, nalaman na lang niyang nakadikit na pala sa Blue Book ang kanyang larawan. Akala ko naman po, hindi po nila ipapaprint yung picture ko doon. Sabi po nun may kukuhanin lang siya. Pinaprint niya po yung picture ko. Tapos po, dinikit po nila sa Blue Book. Pinasulat niya ako ng sa pinitan. Bigla pong meron tumatawag sa akin. Dahil sa 2 hanggang 5,000 pisong kinikita ni Raysen kada customer, naengganyo na rin siyang ituloy ang paggimik. At sa kanyang murang edad na 14, nabuntis si Raysen. Pero hindi ito kinaya ng kanyang murang katawan. Bigla na lang po kasi akong dinugunan. Kasi po, ang sabi po kasi sa akin nung nagpa-check up ako, mababa daw po matres ko. Ayon pa sa CAT WAP, maililigtas daw sana sa bitag ng prostitusyon ang mga katulad ni Raysen kung sapat ang ginagawang pagbabantay ng mga pulis sa ganitong kalakaran. As of now, wala po kaming natatanggap na tungkol sa issue po na yan sa Blue Book about prostitution. Kung ang informasyon ay nakarating po sa amin at may nagreklamo, yun po lang yung time na magre-responde kami. Magandang kinabukasan ng pangako ng puspusang pag-aaral. Pero kung mismong mga estudyante na ang naisasalang sa prostitusyon, tila nagiging malabo na ang bukas sa umpisa pa lang. Habang nagsusunog ng kilay ang mga mag-aaral na gustong makapagtapos, hindi rin dapat natutulog ang pamahalaan sa pagbabantay sa kanilang kapakanan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Nung lumabas kasi po yun, marami nang lumabas na dugo. Inimatay na ako, nasa ospital na ako. Ulitin mo pa ba yun? Hindi ko na po ulitin kasi gusto ko na po magka-baby. Tinatayang nasa 800,000 nagpapalaglag sa Pilipinas kada taon. Sa pagtaas ng bilang na ito, sumasabay din ang paglaganap ng isang bagong kalakaran, ang online abortion. Ang simbahan ng Quiapo, tanyag dahil sa iba't ibang halamang gamot na mabibili rito. Sa lugar din ito, kadalasang naghahanap ng solusyon ang mga kababaihang ayaw ituloy ang pagdadalang tao. Hanggang ngayon, talamak dito ang bentahan ng mga gamot pampalaglag. Pero isang bagong kalakaran ang aming natuklasan dahil ang bentahan ngayon ng mga gamot pampalaglag online o nasa internet na rin. Sa aming pagsasaliksik, nadiskubre namin ang isang site sa internet na nag-aalok ng gamot pampalaglag. Makikita rito ang cellphone number ng seller. Sinubukan naming i-text ang numero para bumili ng gamot. Makalipas ang ilang minuto, tumugon ito sa amin at sinabing sa isang mall gagawin ang transaksyon kinabukasan. Sa loob ng mall, ipinakita ng aming kausap ang mga gamot na pampalaglag. At nang magdahilan kaming nagbago ang aming isip sa pagbili, doon na namin siya kinumpronta. Pumayag siyang magpa-interview sa amin sa kondisyong itatago ang kanyang katauhan. 3 buwang buntis ang 22 anyos na si Rachel, hindi niya tunay na pangalan. Naisipan niya ring ilaglag ang sanggol sa unang buwan ng kanyang pagbubuntis. Pero hindi niya itinuloy ang pag-inom ng gamot na nabili sa pamamagitan ng internet at ibinenta na lang ito. Dahil problemado at kapos sa pera, sa kalaunay, naging trabaho na niya ang pagbebenta ng gamot na pampalaglag.
Nung iniwan ako nung boyfriend ko, pero hindi ko kasi tinuloy hindi ko tinuloy gawin sa sarili ko. So ginawa ko, inano ko muna yung gamot, tinabi ko muna. Then, family problema ko, problema ng boyfriend ko, ganyan. Sobrang napaparanoid na, hindi ko alam kung paano ko hanap ng sarili kong pera. Ang gamot na ibinebenta niya, may kasama ng instruction kung paano iinumin. Pero hindi niya raw alam kung saan ito kinukuha ng kanyang supplier na nakilala niya rin online. Sa 3,000, 10 tablets yun, tapos 2. Tapos, nabibili ko yun dun sa supplier ng 2,500. Pinapatungan ko na lang, 3,000 yan. 500 yung kita ko dun. Karamihan daw sa mga customer niya, teenagers at college student. Pero ititigil na raw niya ang iligal na gawain bago manganak. Nakukonsensya din po, lalo na kapag yung malaki na. Kasi meron akong nabentahan nun, 5 months na siya. Pero ang sinabi niya sa akin, 3 months lang daw yung tiyan niya. Tapos nung nag-text siya sa akin, sabi niya lumabas na raw, umiiyak pa raw yung Tapos sabi ko, bakit 3 months umiiyak na? Yung gano'n nagsinungaling. Siyempre parang ako yung naawa. Peligrosong pag-inom ng ganitong uri ng gamot, ayon na rin sa isang eksperto. Kung halimbawa ang pasyente gumamit ng ganyan, tapos nagkaroon ng bleeding, nakunan siya, at wala na siyang balak na magpa-check sa doktor, ang nangyayari kasi, nagkakaroon siya ng continuous bleeding. At kung minsan, kung nakukunan ng pasyente, hindi naman kasi naluwalabas lahat yun So may naiiwan. So pag kami naiwan, continuous ang bleeding ng pasyente, and then there's the potential na magkaroon ng infection. 2002 na maglabas ang advisory ang Food and Drug Administration o FDA na nagsasabing hindi na rehistrado ang gamot na ginagamit pampalaglag. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagbebenta nito. Nagdesisyon yung manufacturer ng produktong ito dati na hindi na i-renew yung registration nitong produktong ito. Gawa ng mga report of increasing cases na ginagamit, inaabuso na ang produktong ito. Nakitang pwede itong pang-abort. Batay sa Republic Act 9711, ipinagbabawal ang pag-angkat at pagbebenta ng mga gamot na hindi rehistrado sa FDA. Sino mang mahuhuling lumalabag ay may parusang pagkakabilanggo na mula 1 hanggang 10 taon at pagbabayad ng multa mula 50,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Habang patuloy ang paglaganap nito, dumarami rin ang nabibihag at nabibiktima ng kalakarang ito. Si Nena, hindi niya tunay na pangalan, nabuntis at iniwan ng foreigner na boyfriend. Muntik na siyang mamatay matapos uminom ng gamot pampalaglag na binili ng kanyang kaibigan online para maalis ang dinadalang 5 buwan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Nadurog na po kasi siya. Hindi ko po nakita. Nung lumabas kasi po yun, marami nang lumabas na dugo. Inimatay na ako, nasa hospital na ako. Muntik nang matuluyan si Nena sa dami raw ng dugong nawala sa kanya. Ulitin mo pa ba ito? Hindi ko na po ulitin kasi gusto ko na po magka-baby. Baka nga po may side effect na yung mga ginawa ko sa mattress ko kaya di ako magka-baby. Ayon sa World Health Organization, tinatayang nasa halos 800,000 abortions ang nagaganap kada taon dito sa Pilipinas. Lumalabas na kada araw, 2,000 ang inilalaglag na sanggol. Isa ito sa pinakamataas sa Asia. Sa tala naman ng Department of Health, nasa 1,000 Pinay ang binabawian ng buhay kada taon dahil sa abortion. Kabilang ang kapatid ni Rosenda sa bilang na ito matapos umanong uminom ng gamot pampalaglag. Sabi po nung classmate niya, may kachat daw po sila na nagbebenta ng gamot. Tapos yun po, nakipagkita daw po sa mall po. Doon na lang po sila nagbayaran. Nabuntis ang kanyang kapatid sa edad na 17 at dahil daw sa takot ng kapatid na malaman nila ito, nagdesisyon itong uminom ng gamot pampalaglag. Sabi po nung doktor po, nung nagpalaglag daw po kasi yung kapatid ko, may naiwan daw pong dugo. Parang naging lason po yung dugo, kaya po yun daw po yung kinamatay. Bukod sa nagaganap na bentahan ng ilegal na gamot pampalaglag online, isang site din na nagtuturo ng mga paraan para inumin ng gamot na pampalaglag. May mga di umano'y doktor din na nag-aalok mag-abort sa mga buntis na 5 buwan pababa. Nang kontakin namin ang nakasaad sa numero sa website, itinuro sa amin ang isang chat site. Nang makachat na namin ang umano'y doktor, itinanong nito kung ilang buwan na ang pagbubuntis.
anong uri namang gamot ang iniinom at iba pang detalye tungkol sa pagdadalang tao. 40,000 pesos hanggang 60,000 pesos ang singil sa operasyon. Ang procedure ay gagawin umano sa isang pribadong ospital at palalabasing nakunan ang pasyente. Kung maliit ang budget, pwede raw sa motel o hotel at ang bayad 20,000 pesos. Ang pera ay dideposito naman sa bangko. Idinulog namin sa Philippine Obstetrical and Gynecological Society o POGS ang transaksyon sa di umano'y doktor na gumagawa ng abortion. Hindi nila ina-identify kung sino sila. Pero parang di talagang yun ang purpose nila. Mag-offer ng abortion dun sa mga ayaw matuloy yung pregnancy. So parang nakakatakot din to, no? Kasi masyado silang ibang malalakas ang loob na when this is something which is illegal. Sinuri niya mga sagot at tanong na ibinigay ng umano'y doktor tungkol sa mga nais magpa-abort. Ano po yung nakakatakot dito sa senaryo na to? I think this should be stopped and really there should be an investigation regarding this. I hope these people are not really doctors because if you are a doctor, you have to adhere to your Hippocratic oath. You do not do something that will jeopardize the life, whether it's the life of a woman or whether it's the life of a fetus inside the uterus. You do not do harm. Ayon sa Revised Penal Code, mahigpit ay pinagbabawal sa mga doktor o midwife ang pagsasagawa ng abortion. Ang sino mang mapapatunayang lumabag dito ay maaaring makulong mula 2 hanggang 12 taon. Kapag meron kami na kita na ganyang informasyon o narinig o merong magbigay ng informasyon sa amin, nagsasagawa kami dyan ng surveillance. O pwede, sinasabi namin na internet surveillance na kung saan pwede kami makapag-develop ng kaso, ma-verify yan, at kung merong katotohanan at meron ngang nalalabag na batas, maaari kami magsagawa ng entrapment operation. Kailangan lang nung siguro yung may dedicated or for example may special investigative team, halimbawa ang NBI, that will focus just on this. Parang may task force kumbaga. And then talagang gagawin nilang regular program and I think the government needs to fund it more. And siguro an information campaign on the humanity of unborn babies. Simbilis ng kidlat ang impormasyong nakukuha sa internet. Pero kung patuloy na hindi mababantayan ng mga nangabuso at nananamantala sa paggamit nito, hindi lang moralidad ang tiyak na masisira, kundi maging buhay ng ina at sanggol sa kanyang sinapupunan. Ako si Jiggy Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.